Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 24 April 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 5. Awit tungkol sa ubasan. Pakasabagayan ako ng basa guys at nang pare-pare tayo dito matuto. Sorry at late na ako kasi nga may pinapanood pa tayo. Panoorin nyo yung guys, yung vlog ni BBM ni President Marcos. Ang ganda nung niya, yung ngayon ko lang siya napanood, yung birthday ni Madam Imelda Marcos, nandoon yung mga project niya. Ang galing, no? Yung CCP pala, yung Cultural Center of the Philippines, dati dagat pala talaga yan. Tapos tinambakan niya ng lupa. Ayun, after 4 years na tayo na yung CCP. Ang galing. Okay, basa na tayo sa aklat ng tsaka mayroon pa siyang heart center, lung center, mayroon pa siyang bliss, yung guys, yung human settlement na pabahay. Ang ganda, kompleto talaga. Ay, nakakamiss yung taon na sila pa ang namumuno, yung President Senior pa ang namumuno, tsaka si Madam Imelda. Kasi ang daming project. Kaya nawa i-pray natin na si President BBM is talaga hindi man malagpasan yung gawa ng tatay niya, nawa mapantayan ba, kasi halos yung mga project nila hanggang ngayon napapakinabangan natin. Pero sana naman pakiusap sa susunod na presidente, huwag naman ibenta yung mga yung pinaghirapan ngayon ng presidente. Kasi nung araw, yung mga pinaghirapan ni President Marcos na mapaganda yung natin, yung ekonomiya natin, ayun, bininta ng bininta. Hindi ba? Sayang. Okay. Nandito na tayo sa Isaiah chapter 5, awit tungkol sa ubasan. Basa. Mayroong ubasan ang aking sinta sa liwis ng bundok, na lupa'y mataba, kaya ako'y aawit para sa kanya. Verse 2, hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato, mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga, ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Verse 3, kaya ngayon mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at aking ubasan. Verse 4, ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Verse 5, kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan, puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Verse 6, pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis ng dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Hala. Verse 7, ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim, umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang pairali nito'y inasahan niyang pairali nito'y katwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Ang kasamaan ng tao, Isaiah chapter 5 verse 8, Kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay at malawak na mga bukirin, hanggang mawalan na ng lugar ang ibang mga tao at kayo na lamang ang naninirahan sa lupain. Guys, dapat pantay-pantay, share equally. Verse 9, sinabi sa akin ni Yahweh ang makapangyarihang sa lahat, maraming tirahan ang mawawasak, malalaki at magagandang mga tahanan sira at wasak na ito'y iiwan. Verse 10, sa bawat 8 ektaryang ubasan, 22 litrong alak lamang ang makukuha.
Sa bawat 10 kabang inihasik, 5 salop lamang ang aanihin. Verse 11, kawawa ang maagang bumangon na nagmamadali upang makipag-inuman, inaabot sila ng hating gabi hanggang sa malasing. Verse 12, tugtog ng lira sa saliw ng alpa, tunog ng tamborin at himig ng plauta. Saganang alak sa kapistahan nila, ngunit mga ginawa ni Yahweh ay hindi nila inunawa. Verse 13, kaya nga ang bayan ko ay dadalhing bihag nang hindi nila nalalaman, mamamatay sa gutom ang kanilang mga pinuno at sa matinding uhaw ang maraming tao. Isaiah chapter 5 verse 14, ang daigdig ng mga patay ay magugutom, ibubukan nito ang maluwang ang kanyang bibig, lulunukin nito ang mga maharlika ng Jerusalem, pati na ang karaniwang tao na nagkakaingay. Verse 15, ang lahat ng tao ay mapapahiya at ang mayayabang ay pawang ibababa. Verse 16, ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, papurihin siya sa hatol niyang matapat at sa pagpapakita ng katwiran, makikilalang ang Diyos ay banal. Verse 17, sa gayon sa tabi ng mga guho ay manginginain ang mga tupa at mumunting kambing. Verse 18, kawawa kayo mga makasalanan na walang ginawa kundi humabi ng kasinungalingan, hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Verse 19, sinasabi ninyo, pagmamadaliin natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang pagkilos, maganap na sana ang plano ng banal na Diyos ng Israel, nang ito'y malaman natin. Isaiah chapter 5 verse 20, kawawa kayo, mga baliktad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadilim ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis, sa lasang matamis, ang sabi mapait. Verse 21, kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Verse 22, mga bida sa inuman, kawawa kayo, mahuhusay lang kayo sa pagtitimpla ng alak. Verse 23, dahil sa suhol, pinapalaya ang may kasalanan at sa taong matuwid, ipinagkakait ang katarungan. Verse 24, kaya kung paanong ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy, gayon din ang bulaklak nila'y parang alikabok na papaitaas at ang ugat nila'y dagling mabubulok, sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat at ang salita ng banal ng Diyos ng Israel ay kanilang binaliwala. Verse 25, kaya dahil sa laki ng galit ni Yahweh, paparusahan niya ang kanyang sariling bayan, mayayanig ang mga bundok, mga bangkay ay mga ngalat na parang mga basurang salansangay sa sambulat. Ngunit ang puot niya ay hindi pa mawawala, kanya mga kamay handa pa rin magparusa. Verse 26, huhudyatan niya ang isang malayong bansa, tatawagin niya ito mula sa dulo ng lupa at mabilis naman itong lalapit. Verse 27, isa man sa kanila ay hindi mapapagod o makakatulog o madudulas, walang pamigis na maluwag o lagot na tali ng sandalyas. Isaiah chapter 5 verse 28, matutulis ang kanilang panudla. Anong panudla, guys? Matutulis ang kanilang panudla at nakabanat ang kanilang mga pana. Ang kuko ng kanilang kabayo ay sintigas ng bakal at parang ipo-ipo ang kanilang mga karwahe. Ibig sabihin, guys, mabilis. Verse 29, ang sigawan nila'y yung bang nakalagay at parang ipo-ipo ang kanilang mga karwahe. Verse 29, ang sigawan nila'y parang atungal ng batang leon na nakapatay ng kanyang biktima at dinala ito sa malayong lugar na walang makakaagaw. Verse 30, sa araw na iyon ay sisigawan nila ang Israel na parang ugong ng dagat at pagtingin nila sa lupain ito'y balot na ng dilim at bighati at ang liwanag ay natakpan na ng makapal na ulap. Isaiah chapter 6, ang pagtawag kay Isaiah upang maging propeta. Isaiah chapter 6 verse 1, noong taon na mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono, ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Verse 2, may mga sirapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak, 2 ang nakatakip at
2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa at 2 ang ginamit sa paglipad. Verse 3, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Isaiah chapter 6 verse 4, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Verse 5, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Verse 6, pagkatapos may isang saraping sumipit ng baga. Isaiah chapter 6 verse 6. Pagkatapos may isang saraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Verse 7, idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Verse 8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala, sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Verse 9, at sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa, tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Verse 10, Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyo ring takpan, bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Verse 11, itanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Ganito ang sagot niya, hanggang ang mga lungsod ay mawawasak at mawala ng tao, hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan at ang lupain ay matiwangwang. Verse 12, hanggang sa ang mga tao'y itapon ni Yahweh sa malayong lugar at ang malawak na lupain ay wala ng pakinabang. Isaiah chapter 6 verse 13, matiraman ang 10 bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa parang pinutol na puno ng insina, na tuod lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong silang para sa bayan ng Diyos. Bukas na itong chapter 7 guys, pero sabi nga ni Madam Imelda Marcos, huwag kayong mag-alala dito sa mundo, mas malawak ang kalangitan. Ano man ang problema nyo dito sa may maraming solusyon yan. So kumbaga sa wag nyo nang don't worry na guys kung ano man yung mga suliranin nyo ngayon, kasi naman lagi namang may solusyon yan. Hindi naman yan ibibigay ng walang solusyon. Lagi kong sinasabi sa inyo, panoorin nyo yung vlog ni President Marcos, yung para sa birthday ni Madam Imelda. Ang ganda ng mga sinabi doon ni Madam Imelda. Bye everyone. God bless.